Opo. Sir, yung itsura nyo, artist na artist po ah. Opo. Matanda na po. Opo, ako po si Xander Kayabyab at nagpapasalamat po kami sa pagpapaunlak po sa ating panayam. Sir, bilang backgrounder po, ano po ang inyong natapos po o hanap buhay bago po kayo naging musician? Actually marami akong racket noon. Mga sa catering business, ganyan. Pero mga waiter lang, mga extra lang. Tapos nagtrabaho rin ako as main messenger sa isang law firm. Basta maraming hindi ko na matandaan kung ano yung iba. Pero dito ako talaga naging ano sa music. Opo. Pero nung bata pa ho kayo, parang nasa dugo nyo na po ba yung pagtugtog? Opo, kasi yung mga time na yun, nung high school ako, yun yung putok na putok yung mga OPM bands ng Eraserheads, River Maya. So, high school ako that time. So, doon ako sila yung nag-influence sa Inspirasyon. akin. Opo. Paano po nagsimula yung inyong pagiging busker? Para po dun sa mga nakikinig, ano ho ba yung ibig sabihin pagka-busker ka? Um, ang mga buskers like us, kami po yung mga performers, not only musicians, may mga nagba-magic din, nagko-cosplay, may mga nagsasayaw in public places in return of monetary tips and donations. So, yun. Kung natuwa kayo sa ginagawa namin, then pwede kayo mag-tip or donate. Opo. Curious lang po ako, kapag po ba nagbabasking halimbawa sa isang private establishment, halimbawa po sa mga mall, kailangan niyo po magbayad dun sa mall or parang humingi ng permit to do that? Wala kaming binabayaran sa mall pero kailangan namin ng permit. Opo. So, baga, yung the busking community po yung nagne-negotiate sa mga malls para makatugtog kami sa mga malls. Sila yung parang kumukuha ng permits tapos isinasubmit yung mga names namin doon sa malls para makatugtog kami. Opo, isa po sa mga nakaagaw po ng atensyon ng ating mga netizen, yun pong message po ninyo dun sa inyong parang sa case po yata ng gitara, na ito pong Apo. ginagawa po ninyo ay para sa inyong mga anak. Ilan ho ba ang inyong anak at ano po yung kanilang mga pinag-aaralan po ngayon? Ano po yung kanilang mga course? Mayroon po akong 4 na anak. Yung panganay ko, siya yung nag-doktor as of now. Nasa second year siya. Opo. Tapos yung second year, yung sa pangalawang anak ko, lalaki, nasa grade 11. And yung pangatlo, nasa grade 5. Tapos yung bunso ko, nasa grade 1. Kumbaga po yung kolehiyo po kasi yung mukhang pinakamahal po ang matrikula Opo. dahil Sobra. pwede hong malaman anong school? Nasa, po siya, sa De La Salle HSI sa Dasmariñas. Opo, kasi po ang mga med school po ay hindi naman po iniaalok sa mga state university, 'di ba po, yung mga public school. Kaya po kung magdodoktor po talaga ang isang estudyante, talaga pong sa private school po eh. Yung ganito po, bakit niyo po naisip na gawin? Unang-una, naku-curious din talaga ako sa art ng busking. So, isa yon. Then, pangalawa, syempre, kailangan ko talagang kumita ng extra. Dahil kung magde-depend lang kami sa mga kinikita namin, hindi talaga siya kakasya para matugunan yung tuition fee ng anak ko sa yung mga needs niya sa school. So, naisipan ko siya 2 years ago na try ko nga to. Then, nagtuloy-tuloy naman, naging okay naman. So, yung first year niya, ay raos namin. Tapos etong second year niya, yun yung ginagawa, yun yung inaano namin ngayon, yung second year. Opo. Sir Leo, yung busking po, ang nabanggit niyo po ay parang extra lang po, no? Parang racket niyo lang po. Meron pa ho kayong ibang trabaho bago po kayo mag-busking o pagkatapos? As of now po, po ako, tawag dito, employed po ako sa isang Catholic school dito sa Quezon City. Nag-work po ako as club teacher.
Ano po yun? Anong ginagawa po nun? Music club po. Music club. Kumbaga po parang Glee. Ganon, Glee Club. Parang ganun po, parang ganun. Ang galing naman po talaga ni Sir Leo. Siguro po para po dun sa mga nakikinig sa atin na pwede ho ba kayong anyayahan na halimbawa po ay may mga private events po sila at nais po nila ng musician, ng vocalist po and guitarist. Pwede ho kayong anyayahan, ganun po? Yes po, pwede. Opo, saan po kayo pwedeng makontak Sir Leo kung sakali? You can contact me on my social media accounts. It's Leo Santos Loops on Facebook, Leo Santos _loops at IG, and Leo Santos Loops at TikTok. Pwede nyo po akong message dun. Opo. And also, you can message me also to sa page ng The Basking Community PH. Pwede nyo akong message. Pwede kayong mag-message doon, then they will relay it to me. Opo. Siguro po panghuli na lamang po Sir Leo, ano pong mensahe po ninyo dun sa inyong mga anak na inyo pong tinutustusan sa ngayon? Baka meron po kayong mensahe sa kanila. First, dun sa aking anak na nagdodoktor, nung una pa man alam ko, tiwala ako na wala akong alinlangan sa puso ko na kayang-kaya mo yan. And ako naman as father, gagawin ko talaga yung lahat para matutusan yung pag-aaral mo kahit medyo mahirap, pero sa tulong ng Panginoon at Diyos at sa tulong ng mga taong ginagamit niya ay alam ko kayang-kaya natin matapos yung pagdodoktor mo. So wag mo akong alalahanin kung ano yung gastos. Ako na bahala doon, and basta mag-aral ka mabuti diyan, mag-ingat ka. Yun, alam ko naman kayang-kaya mo yan. So, hindi ako nagdadalawang isip na hindi mo matatapos yung kurso na yan. Sa mga anak ko na isa na ganun din naman. Aral sila mabuti, and huwag nilang pabayaan yung sarili nila. And laging magdasal. Laging magtiwala sa sariling kakayahan. So, alam ko kayang-kaya niya yan. Nandito lang kami ni Mami. Gagawin namin lahat para sa inyo. Sir Leo, maraming salamat po sa inyong panahon para po sa amin. Mag-iingat po kayo palagi. Salamat po. Saang mall po kayo susunod at ano pong schedule, sir? Usually po nasa SM Malls ako. But on Sunday, March 2, sa Gateway 1 sa Cubao, Araneta City. Thank you po, Sir Leo Santos. Mag-iingat po kayo palagi. Thank you po, sir. Maraming salamat po. Si Ginoong Leo Santos, hanapin niyo po siya sa social media, Leo